Mr. Michael Kapati, sir. Good afternoon po. Sir, okay, Opo. napabalita din na sa MRT Cubao na yung escalator, punong-puno ng tao, and then yung sa pagdating sa taas, sa platform, puno na rin. So, halos nagkaroon ng stampede dahil siyempre yung escalator, tuloy-tuloy pa yung mga pasayro, dagsaan, paakyat. So dapat sir, meron na pumipigil na pagpuno na yung platform sa taas, dito pa lang sa baba, pinipigilan na yung mga pasayro na wag muna kayo umakyat kasi puno-puno na, hintayin muna na malinis yun at makapasok sa parating na train bago magpaakyat ulit ang mga pasahero. Because that happened already before, right? Nagkaroon na halos ng stampede din, rumagasa yung elevator, yung escalator, ang bilis. At nagkaroon ng kunting, hindi lang kunting aberya, medyo nagka-aberya talaga ng husto at marami mga napahamak na pasahero. So, ano pong plano ninyo, Bob, aside from my suggestion, na hindi na maulit itong ganitong klaseng insidente, sir? Yes, sir. Senator, no, una, humihingi po kami ng paumanhin sa nangyari doon sa insidente natin sa Cubao Station po, ano. Kanina po, nag-inspection po ako sa buong linya at kinausap po ang lahat ng ating mga station, security, and engineering personnel para paigtingin po yung crowd management natin, ano, at palakasin ang on-ground coordination sa buong linya. Tama po kayo, dapat po talaga well-coordinated yung pagpasok ng mga pasahero sa platform, lalong-lalo na po kung dadaan po sa escalator kasi tuloy-tuloy po yan. So, ang ginawa po natin dyan ay naglagay po tayo ng mga tao na nakadeploy sa taas ng platform, sa itaas at ibaba ng escalator para po magkaroon tayo ng crowd control management. Yun po ang ating nilagay ngayon. Tama, sir. Na dalawa lang mo yan, sa taas sa platform, saka bago sumampa sa escalator, merong crowd control doon na pag puno na sa iraradyo, puno na rito, wag mo na magpakyat, then pigilan mo na o pila muna kayo dyan. Ganun lang po kasimple para hindi na magkaroon ng insidente na magkakaroon ng stampede o magkaroon ng masusugatan yung mga pasahero. Salamat po doon sa inyong mga feedback at yan po ang ating tinututukan sa araw-araw, lalo na po sa morning and evening peak hours, ano. At nagpadagdag po tayo ng mga tauhan na available para po mag-coordinate doon po sa ating area sa platform po. Okay. So, maasahan po natin yan. Ito, madali lang po ito. Siguro, within 24 hours, ma-implementa po natin to. So, maganda yung sinuggestion. Sabi nyo, kakaroon kayo ng crowd control unit na para masiguro na maayos yung flow ng mga pasahero, whether sa platform, sa loob ng tren, maging sa baba. So, when is that going to happen, sir? Na-implement na po kaninang umaga at kahapon po. Baka naman ningas-kugon lang po yan, sir. After po, mga ilang araw, wala na. Dapat continuous tayo. Pag meron tayong ginawang trabaho, meron tayong in-implement na polisiya, dapat tuloy-tuloy. Huwag yung ningas-kugon. Ika nga. Opo, tama po yun. Yun din po ang in-emphasize ko sa mga personnel natin na hindi pwedeng ningas-kugon yan. Yan po ay dapat SOP na sa bawat araw-araw na ginagawa nating performance ng duty natin. At para masiguro po natin at matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng biyahe ng mga publiko. Okay, good. May segue ko na rin po yung sa safety ng mga pasahero sa loob na mismo ng tren. I suggested this before. Nung una, PNP, and then tinanggal yung PNP, pinalitan ng Coast Guard. So regardless kung ano yung sa tingin yung narapat, ang gusto ko lang po sana, merong mga marshals sa loob mismo, uniform ba para maging deterrent, na sumasampa mismo sa loob ng tren, protection na rin po sa mga pasahero para yung mga mandurukot, yung mga nanyanyansing, mga manyak, magdalawang isip na gumawa ng kalokohan habang nasa loob ng tren dahil nakikita nila may nagpapatrolya ng mga marshals para masiguro yung kapakanan ng mga pasahero. Tama po kayo, Senator, ano? At bawat isang bagon po natin, meron po tayong train marshal ng security at isang ating pong Philippine Coast Guard. Yan po ay ini-implement natin everyday. Tuloy-tuloy pa rin po yan? Tuloy-tuloy po. So hanggang ngayon, meron. Okay. Opo. So yung mga, ano rin po, yung paano po yung sa mga discount, mga senior citizens, sa mga estudyante, kasi di ba, napuna ko na yan, tapos ginawa ng paraan. At that time, si Secretary Vince Dizon pa yun, at na-pa-implement niya agad.
So, tuloy-tuloy pa rin ba o na-stop niyan? Kasi ang reklamo na karating sa akin noon, pag yung mga ibang estudyante na sa halip na mag-claim ng discount, ang haba ng pila. So, nadidiscourage sila, hindi na sila nagpapadiscount, magiging mga senior citizen kasi ang haba ng pila. Ang dami mga hiningi requirements bago man na maaprubahan yung mabigyan sila ng discounted na fare. Wala na pong pila, Senator, kasi nabigyan na po natin sila ng concessional card. Automatic na po yun na dinidiscount kada papasok sila. Okay. And then, I don't know, yung legal implications nito, yung mga nahuhuling mandurukot, siguro mas maganda ipaskil yung mga pagbumuka nila. Kung pwede ito, kung pwede, you have to consult your lawyers, na yung mga nahuhuli ng mga mandurukot, ipaskil yung mga mukha nila sa mga train station at para pag-ingatan o para yung mandurukot, matakot na mahiyana na sumakay pa ulit ng train kasi nandun yung mukha nila nakapaskil sa train station. What do you say? Sige po, i-consider po namin yan at maghihingi po kami ng legal advice kung pwede po natin gawin yan. In the same manner, marami na rin po tayong naasuntuhan at napakulong na mga nahuli nating mga snatcher sa loob ng ating pasilidad po. Alam ko po yan. Congratulations, nabalitaan ko rin po yan. However, bailable naman po yan. Siyempre, pagkatapos ng mapag-bail, mali natin, baka mamaya may sindikato nasa likod nila, paglabas ng kulungan, titira ulit. Pero kung naramdaman nila o nalaman nila na nandun pala yung picture nila sa train, sa mga train, sa mga bagon, o nandun sa poste ng mga platform sa train station, magdadalawang isip dahil mapapahiya sila. Di ba, sir? Just sige po, konsultan niyo po sa legal magkukonsulta po kami. Kung pwede yun. Opo. Okay. Opo, kukonsulta po kami. Salamat po yan. Sa suggestion. Opo. Sige po. Maraming salamat po, Mr. Michael Kapati, General Manager ng MRT3. Sir, good afternoon po, sir. Salamat po. Salamat po, Senator. Salamat din po.